Iba rin ang tama mo, no? Oh, eto, para makalipad ka rin. Oo, sasama ako sa'yo kahit saan. Hindi ka niya pwedeng agawin. Akin lang ang puso mo. Akin ang puso mo. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Kapag ang dalawang tao ay tunay na nagmamahalan, sinasabi nating angkin nila ang puso ng isa't isa. Diyan umiikot ang kwento ng ating letter sender na itago natin sa pangalang Kit. Hello, Sir Jupiter. Taga Metro Manila ako. Binata pa. 30 years old at isang home-based IT professional. Malaya akong magtrabaho kahit saan basta malakas ang internet connection. Noong isang taon, naisip kong mag-book ng cottage sa isang lugar sa Mindanao para doon magtrabaho ng isang linggo. Nasa bundok yung cottage, overlooking the sea of clouds na nakikita tuwing nagbubukang liwayway. Nainganyo ako dahil napakaganda ng view batay sa mga litrato online. Parang ang sarap magtrabaho doon. Napapaligiran ng cottage ng kagubatan at malayo sa iba pang bahay. Pero may simentado namang daan paakyat doon. May sasakyang susundo sa akin mula sa airport para ihatid ako sa cottage. Pagkaraan ng isang linggo, susunduin naman ako sa cottage at ihahatid sa airport. Stock na ang refrigerator ng pang-isang linggong pagkain at inumin batay sa order ko. Ako na ang magluluto. It was the perfect setup. Pareho kami ng trabaho ng girlfriend ko na tawagin nating Yen. Kasama ko dapat siya sa cottage pero may pinatawag na bigla ang meeting ang team niya. Pinatuloy na niya ako para hindi masayang ang reservation. Pagdating ko sa cottage, ibinaba ko lang ang mga gamit ko sa loob ng bahay at agad akong lumabas sa balkonahe para namnamin ang view. Liban pa sa view, may agad na nakaakit ng aking atensyon, Sir Jupiter. Isang napakagandang babae. Nakatayo siya sa may bungad ng kagubatan na di kalayuan sa balkonahe. Kahit sa ganoong distansya, kitang-kita ang ganda niya. Kayumanggi ang kanyang kutis, natural na itim ang lampas balikan niyang buhok at slim ang kanyang pangangatawan. Tight-fitting ang suot niyang itim na capri pants at puti naman ang blusa niyang nakatali sa bewang. Agad akong pumanaog para lapitan siya. Miss? Siya namang pagtunog ng cellphone notification ko. Nakita kong galing sa teammate ko ang message. May kailangan daw akong ipadalang file. Habang binabasa ko yun, nakita kong pumasok yung magandang babae
sa kagubatan. Hahabulin ko pa sana, Sir Jupiter. Kaso, kailangan kong asikasuhin muna ang trabaho. Ganun na lang ang panghihinayang ko. Pasensya na sa listeners mong kababaihan, Sir Jupiter. Alam kong aalma sila sa kapilyuhan ko. Girlfriend ko si Yen, pero aminado akong madali pa rin akong ma-attract sa magaganda. Sa point of view ko naman kasi, hindi pa kami kasal ni Yen at mas mabuti nang mapagsawaan ko muna ang pagbibinata bago ako mag-asawa. Hindi naman ako nagkaka-girlfriend ng iba. Ini-enjoy ko lang na makipagkilala sa magagandang girls pag may chance. Kung minsan, oo, nakakatagpo ako ng babae na game sa one-night stand lang. No strings attached. Sinisiguro ko naman na hindi malalaman ni Yen. Nung araw na yun, hindi ko na nabalikan sa labas yung susundan ko sanang magandang babae. Natali na ako sa laptop hanggang dumilim. Pagkakain ng hapunan, naisip kong mag-beer sa balkonahe para mag-stargazing. Pinatay ko ang mga ilaw ng bahay dahil mas maganda ang langit kapag pusikit ang dilim. Malamig ang simoy ng hangin sa balkonahe. Napaligiran ako ng mga tunog mula sa kagubatan. Oh, babe. Tapos na yung team dinner niyo after ng meeting? Oo, nasa bahay na ako. Kumusta ka dyan? Eto, stargazing habang nagbe-beer. Hindi ka pa inaantok? Di ba may pinagpuyatan kang trabaho kagabi? Nalipasan na yata ako ng antok eh. Kaya nga ako nagbe-beer ngayon para makatulog. Alam mo, amazing talaga yung night sky dito, babe, no? Tapos yung background, mga tunog ng gubat. Naririnig ko yung mga kuliglig at mga palaka, parang nagko-concert. Tapos may sumisingit na soloist na owl. Yun, narinig mo yun? May umaalulong pangaso, parang horror movie. Ay, ano ba yan? Maiinggit na sana ako, pero kung ganyang parang horror ang setting, ayoko na. Yun, narinig mo yun? Bakit? Ano yun? Parang dumaan dito sa may ibaba ng balkonahe. Diba parang tunog ng taong dumadaing? Umiiyak. May mga ligaw na kaluluwa kaya dito o white lady? Kit, ano ka ba? Ayoko ng ganyan. Alam mo namang matatakotin ako eh. Baka di ako makatulog nito. Joke lang, ikaw naman. Malamang pusa lang yan, babe, no? Hindi ka na nasanay sa trip ko. Alam mo namang mahilig ako sa horror eh. Ewan ko sa'yo. Buti na lang pala di mo ako kasama dyan. Alam mo, ang git mo talagang takutin. Hating gabi na nang nahiga ako para matulog, Sir Jupiter. Narinig ko uli yung tunog na parang daing ng tao. Pero dumadami sila, Sir Jupiter, at galing sa gubat ang mga boses nila. Maya-maya nakita ko ang mga kaluluwang parang mga usok na naglabasan mula sa kagubatan. Napakarami nila. Palapit sila ng palapit sa bahay. Tumatawag sa akin. Palapit sila ng palapit. Pinalibutan nila ang cottage at nakapasok sila. Pinalibutan nila ako. Gusto kong tumakbo at tumakas, Sir Jupiter, pero para akong naparalisa.
Nagulantang ako at nagising sa malakas na kalabog, Sir Jupiter. Mabuti na lang at nagising ako. Pakiramdam ko kasi kung hindi ako nagising, baka namatay ako sa napakasamang bangungot na yun. Laking pasasalamat ko na panaginip lang pala. Hinanap ko kung ano yung kumalabog na nagpagising sa akin. Nakita kong nasa sahig ang wooden sculpture na kanina ay nakapatong sa side table ng kama. Sculpture yon ng 2 dragon na magkalingkis at nag-aaway. Nanlilisik ang mga mata nilang nakatutok sa isa't isa. Nakabukas ang kanilang mga bunganga, labas ang mga pangil, handang lapain ang isa't isa. Napakabigat ng sculpture piece na yun nayari sa putol na troso. Paano kaya ito bumagsak? Nag-check ako online sa aking cellphone. Wala namang balita na lumindol sa may kinaroroonan ko. Ibinalik ko na lang sa mesa ang sculpture. Tuluyan nang nawala ang antok ko, Sir Jupiter. Naglibang na lang ako online hanggang umaga. Noong malapit na ang bukang liwayway, bumalik ako sa balkonahe para abangan ang paglabas ng Sea of Clouds. Good morning, babe. Good morning. Nakatulog ka ba ng maayos? Nakabawi ka na sa akin, babe, ha? Sa panunokso ko sa'yo kagabi, ako yung nagka-nightmare. Hala, ayan kasi eh. Wala yun, panaginip lang yun. At least, gising ako kaninang sunrise. Inabot ko yung Sea of Clouds. Breathtaking talaga. Kaingit naman yung Sea of Clouds. Yan na lang ang abangan mo tuwing madaling araw. Huwag ka nang mag-imagine ng mga nakakatakot. At huwag kang manakot. Okay, mamaya after work, mag-hike na lang ako. Diyan lang sa malapit. Ingat ka ha. Nag-check na ako online, Sir Jupiter. Gusto kong malaman kung saan nakatira yung magandang babaeng nakita ko. Nadiskubre ko na may paupahang cottage sa kabila lang ng maliit na gubat. Malamang ay doon naka-check-in yung magandang miss. Namasyal siguro kaya nakarating sa may cottage ko. Kaya naman nang makatapos ako ng trabaho, agad akong naghanda. 4:00 ng hapon ako nakaalis. Makikipagkilala lang naman ako sakaling may kasama siyang boyfriend o asawa. Kunwari nadako lang ako doon sa pag-hike. Kung swertihin naman ako, baka sakaling mga kaibigan lang ang kasama niya. May GPS ang cellphone ko kaya kahit sa gubat, ay makikita ko ang direksyon patungo sa kabilang cottage. May dala rin akong malakas na flashlight sakaling gabihin ako sa pag-uwi. Wala akong kahit na anong pag-aalala nung pumasok ako ng gubat, Sir Jupiter. Nasa gitna na ako ng gubat nang natisod ako at nadapa. Gumulong ako sa lupa dahil medyo pababa pala yung isang bahagi ng kinabagsakan ko. Mabuti na lang hindi ako napilayan. Pero wala na sa mga kamay ko ang aking cellphone at flashlight. Wala rin sa tabi ko. Hinanap ko sila sa paligid. Matagal din akong naghanap bago ko sila nakita. Magkalayo ang kanilang tinalsikan. Okay pa ang flashlight pero ayaw nang gumana ng cellphone ko. Wala na akong magamit na GPS.
At dahil gumulong ako pabagsak, hindi ko na matandaan kung saang direksyon ako patungo. Naisip ko, maliit lang naman ang gubat na yun. Walking distance lang yung kabilang cottage. Anumang direksyon ang lakarin ko, either lalabas ako ng gubat sa tabi ng kabilang cottage o pabalik sa cottage ko. Yun ang akala ko. Ano ba? Nasaan na ba ako? Hindi ko maunawaan kung bakit hindi pa rin ako nakalalabas ng gubat, Sir Jupiter. Inabot na ako ng dilim. Nobyembre na yon kaya ang bilis lumubog ng araw. At dahil sa kapal ng mga puno, napakadilim sa loob ng gubat. Gumamit na ako ng flashlight at binilisan ko ang paglakad. Hanggang sa may nasinagan ang ilaw ng flashlight sa may harapan ko. Huh? Ano to? Maliit na baboy ang nakita ko, Sir Jupiter. Itim na itim ang balat at balahibo. Nakaharang ito sa nilalakaran ko. Nakatihaya. Warak ang tiyan hanggang dibdib, mukhang nginasab ng kung anong halimaw. Sariwang-sariwa pa ang dugong dumadanak mula sa warak na katawan ng baboy. Ang naisip ko agad, yung halimaw na umatake sa baboy malamang ay nasa paligid pa at hindi pa ito tapos kumain. Tumakbo ako ng napakabilis papalayo. Kahit hindi ko pa rin alam ang tamang direksyon, gusto ko lang makalayo sa halimaw na yon. Sa wakas ay nakita ko rin ang papalabas ng gubat. At ang nabungaran ko ay ang cottage na inuupahan ko. Mabuti na lang lagi akong may baon na backup phone sa luggage. Pero kahit nailipat ko na ang aking SIM card mula sa nasirang phone, hindi ko tinawagan si Yen. Ayoko siyang kausapin dahil baka may nginig pa ang boses ko. Nag-text ako na bukas na kami mag-usap dahil may lalamayin uli akong trabaho. Inis na inis ako sa sarili ko, Sir Jupiter. Inis na inis ako na natakot ako sa gubat. Pagkakain ng hapunan ay nagdala uli ako ng beer sa balkonahe, pampakalma. Papaupo na ako dapat nang mamataan ko ang isang matandang lalaking naglalakad malapit sa cottage. Kahit patay ang mga ilaw sa bahay at walang buwan, ay nakita ko siya dahil puti ang kanyang round neck t-shirt at puti rin ang kanyang buhok. Naka-ponytail ito. Bagay na kakaiba para sa isang matandang lalaki na sa tansya ko ay mahigit 70 years old na. Magandang gabi ho, Tatang. Oy, napansin mo pala ako. Magandang gabi rin. Hindi ako sanay na pinapansin ng mga tumitira dito. Ganun po ba? Oo, wala tuloy ako makausap. Taga rito ho kayo? Mahigit 60 years na ako dito. Natuwa ako na may nakatagpong makakakwento, Sir Jupiter. Tara, panik muna kayo, Tatang. Dito tayo magkwentuhan. Ay, sige. Salamat. Cool na kulo ang forma niyo, Tang, ah. Upo kayo. Biro. Ay, salamat. Pero matagal na akong hindi umiinom.
Kaya pala slim kayo, tange. At walang tiyan. Ilang taon na ho ba kayo? Ako nga po pala si Kit. Ako si William. At 87 na ako sa taong ito. Talaga? Mukha lang ho kayo mga 70. Okay ho bang tawagin ko kayong tatang? Oo naman. Hindi ko ho nakita ang bahay niyo eh. Hindi mo nga makikita mula rito. Kanina ho kasi namasyal ako sa gubat. Baka ibang direksyon yung nilakad ko kaya hindi ko nakita yung bahay niyo. Ang nakita ko ho, baboy na parang nilapa ng mas malaking hayop. May mabangis ho bang hayop dyan sa gubat? Baka inatake ng aswang. Pareho pala tayong mahilig sa horror, tatang eh. Bagay na bagay pa naman dito sa lugar. Gusto mo ba ng kwentong horror? May alam ako. Dito mismo nangyari. Dito ho? Wag na lang. Baka hindi mo kaya. Aba. Mahilig nga ho ako dyan eh. Sige ho, game. Na-challenge ako, Sir Jupiter. Gusto kong bawiin yung pagpanik ko sa gubat. Gusto kong patunayan na matapang ako. Noong panahon ng mga Kastila, may pamilyang nagtayo ng malaking bahay dyan sa may gubat. Noong panahong yon, itong kinaroroonan mo ngayon ng siya namang gubat. Ipinamana ang bahay na yon sa maraming henerasyon. Pero noong 1960, nasunog at natupok yon. At doon umiikot ang kwento. Exciting ho yan ah. Bahay yon ng pamilya ni na Rosana. Hanggang noong 1960, liblib pa ang lugar na ito. Ni walang public road na kumukonekta sa bayan. Meron lang private road na ang tanging pwedeng gumamit ay mga taga rito. Yung mga nakatira lang dito ang may alam kung paano pumunta rito. 25 anyos si Rosana noong 1960. Napakagandang dalaga. Ngitian niya lang ang lahat ng kahit na sinong lalaki mapapasa kanya na. Patay na noon ang mga magulang niya at wala siyang kapatid. Mayaman ang pamilya ni na Rosana. May tinatanggap siyang kita mula sa kanilang mga ari-arian na pawang mga abogado nila ang nagpapatakbo. Nagagawa ni Rosana ang lahat. Nakakapunta siya kahit saan. Nakukuha niya ang anumang gusto niya. Madalas siya sa mga lungsod kung saan maraming tao kapag nagsasawa na siya dito. Sa Maynila, nakilala niya si Billy. Magkaedad si Rosana at Billy. Hindi mauhuli si Billy sa ganda ni Rosana kaya lapitin ng mga babae ang binata. Hi! Bagong mukha ka yata dito. I'm Rosana. Hi Rosana, I'm Billy. Kabanda ako ni na team. Kinumbida kami ni na Roger. Napanood niya kasi yung gig namin eh. Oh, I see. Sikat ka pala. Sorry hindi kasi ako familiar sa music scene. Lalo na sa bands. Hindi kami sikat. Umaasa pa lang na sumikat. Anong klaseng music ang tinutugtog nyo? Rock. Wow, rockista. Heavy, man. Nood ka ng gig namin minsan, libre kita. Sure. Magmula noon, lagi nang nagkikita sa party si na Rosana at Billy. Pagkatapos ng rehearsals, tumutuloy ang banda ni na Billy sa ganong mga private party. Doon kasi sila nakakakuha ng drugs. Lulong sa droga ang buong banda ni na Billy.
Sa kanila siya mismo natutong gumamit hanggang sa ganap na siyang nabulid sa bisyo. Noong mga panahong yun, naging laganap yung droga dito sa Pilipinas, ano ho? Maraming banda ang nalulong. Kahit yung mga hindi pa sikat tulad nila Billy. Ang problema, dahil nga hindi pa sila sikat, laging bitin ang pambili nila ng droga. Hey, Billy! Bakit parang ang lungkot mo? Cheer up, man. Hindi ka ba masaya na magkasama tayo? Of course, masaya. Sorry medyo bitin lang kasing tama eh. Yun lang ba? No problem, man. I have more than enough. Tara! Talaga? Come on, mag-enjoy tayo. Together. Maraming pambili ng droga si Rosana. Isa yun sa dahilan kung bakit Reyna ang turing sa kanya ng mga sirkulong panay gumagamit. Kaya rin napalapit ng gusto si Billy kay Rosana. Lagi siyang nililibre ni Rosana sa masama nilang bisyo. Hanggang sa naging magkarelasyon na sila. Habang tumatagal, palala ng palala ang pagkalulong ni Billy. At patindi ng patindi ang pagdepende niya kay Rosana. Billy, uuwi na muna ako sa amin sa Mindanao, ha? Ha? Aalis ka? Bakit? May mga kailangan akong asikasuhin doon eh. Kailan ka babalik? Hindi ako sigurado. Iiwan mo ako? Rosana, hindi ko kayang mawala ka. Gusto mong sumama? Oo, sasama ako sa'yo, kahit saan. Paano ang career mo, ang banda? Ahanin ko naman yun kung wala ka. Iniwan nga ni Billy ang banda at ang pangarap niya na maging rockista. Sumama siya kay Rosana sa lumang bahay dito. Alam ni Billy na hindi niya kayang suportahan ang kanilang bisyo. Kapag kasama niya si Rosana, hindi siya kukulangin sa droga. Pero ibang naging karanasan niya sa droga nung andito na sila. Rosana, alis ka uli. Gabi na. Sandali lang ako, kukuha lang ako ng pagkain. Rosana, wow, nakakalipad ka. Ako rin, sama ako. Teka, ba't di ako makalipad? Bakit ikaw lang? Rosana! Ani, bakit ikaw nakakalipad kagabi tapos ako hindi? Iba rin ang tama mo, no? O baka kulang pa? Oh, eto, para makalipad ka rin. Yan. Pero honey, kumain ka rin ha? Nangangayayat ka eh. Gusto ko malusog ka. Wala akong gana kumain. Okay na to, mas masarap to. Hayaan mo, ipaghahanda kita ng masarap na pagkain. Maghintay ka lang dyan.
Honey! Luto na! Oh, upo na dito. Masarap to. Rosan! Bakit? Bakit ganito? Ayoko nito. Sama ng trip ko. Bakit ganito? Sakyan mo lang. Okay lang yan. Huwag mong kontrahin. Bakit ganito? Yung pagkain may mga daliri ng tao. Ayoko yan. Ilayo mo yan! Ang cute mo talaga, Bill. Doon ba galing Tatang yung terminong bad trip? Ganun na nga. At hindi lang yun ang mga nakita ni Belly. Honey, kakatay ka ng baboy. Kaya mo ba yan? Nasaan ka? Tao. Hindi yan baboy ah. Tao yan. Tao ang kinakatay mo, Rosana. Ang sama na naman ang tama mo, honey. Hayaan mo. Sa susunod, lechon de leche na lang. Tao? Nakita lang ba ni Billy yun dahil sa epekto ng droga? Dahil nagdodroga naman talaga siya ng 24 oras, hindi na niya alam kung ano ang totoo at ang hindi. Ang sama ang trick nun. Hindi ba kaya nga sila nagdodroga ay nag-i-enjoy daw sila sa experience nila? Pero kung gano'n naman, hindi na nakakatuwa. Sagana sa droga si Billy sa bahay ni Rosana. Kaya kahit gano'n na mga trip niya, tuloy pa rin siya. Lagi siyang umaasa na sa susunod ay mas maganda nang mararanasan niya. Billy, honey, may treat ako sa'yo. Maglelechon tayo. Kutsinilyo. Rosana, hindi yan big. Hindi yan big, Rosana. Anong hindi? Ito nga masarap eh. Kapapanganak pa lang. Pati buto malambot pa. Rosana! Wag! Siguro naman psychedelic na trip lang lahat ng yun Magkakaalaman din. Rosana, nanlalata ako, honey. Ang hirap bumangon. Hindi mo naman kailangan bumangon. Relax ka lang dyan. May darating nga pala tayong bisita. Nagulat si Billy sa bisitang dumating sa bahay. Nita? Siya ang special guest natin, Billy. Welcome home, Manang Nita. Mabuti naman, this time, pinaunlakan mo ng invitation ko. Dati ni-snub mo ko. Kailangan lang pala na sabihin kung nandito si Billy.
Manang mo siya? Surprise! Magpinsan kami. First cousins. Rosana, I'm pampering him. Binibigay ko lang naman ang lahat ng gusto niya. In this case, drugs. Ganun ka rin naman, di ba? Mahal na mahal mo siya, kaya binigay mo lahat ng gusto niya. Gusto niyang maging rockista. Inihanap mo ng sasalihang banda. Pareho lang naman tayo ng ginagawa kay Billy. At siya yung may gustong sumama pa uwi dito hindi ko siya pinilit. Gusto niya dito kasi hindi siya nawawalan ng drugs. Oh, ayaw mo nun? Nandito na siya. So sama-sama tayo dito. Pipirmi ka na dito. Dadalawa na nga lang tayong eredera ng bahay na to. Dapat magkasama tayo. Bago pa nakilala ni Billy si Rosana, girlfriend na ni Billy si Nita. Sa Maynila nakatira si Nita. Kahit noong mga panahong nagkakamabutian na sina Billy at Rosana, girlfriend pa rin ni Billy si Nita. Walang alam si Nita na nagdodroga si Billy. Kapag nasa ganung mga party si Billy, ang alam ni Nita ay nasa rehearsal siya ng banda. Pagkatapos bigla na lang nawala si Billy nung sumama kay Rosana. Hindi siya nagpaalam kay Nita. Hindi niya kayang sabihin kay Nita dahil naging napakabait nito sa kanya. Sobra siyang minahal. Bakit na in love si Billy kay Rosana? Hindi ba niya mahal si Nita? Minahal niya si Nita pero naging mas makapangyarihan na ang hatak ng droga. At si Rosana ang nagbibigay nun sa kanya. Kaya siya naduwag na magpaalam kay Nita. Walang pagkukulang si Nita sa kanya. Okay, I get that. Pero bakit pa kinumbidan ni Rosana si Nita dito? Ano yun? Gusto niya magkasama silang tatlo? May ibang motibo si Rosana. Rosana, ginawa mo ba to para pamukhaan ako? Oo. Dahil kailangan mong tanggapin kung ano ka, kung ano tayo. Nagpapakalayo-layo ka, parang diring-diri ka sa angkan natin. Aswang ka rin, Manang Nita. Aswang ka! Pare-pareho tayo! Hindi kailangan maging ganito, Rosana. Kaya nating labanan ng sumpa. Nagawa kong mabuhay sa sariwang karne ng hayop. Ang puso ng baboy ang pinakamalapit sa puso ng tao. Halos magkatulad. Hindi natin kailangang pumatay. Huwag mong itatwa ang angka natin. Ikaw ang nakakadiri, Manang Nita. Pinagtatanggol mong mga tao, umibig ka pa sa isa sa kanila. At anong sinukli nitong si Billy mo? Hinainang ko lang ng droga, iniwan ka na para sa akin? Para makapaglunoy siya sa droga dito sa piling ko. Ayan, tingnan mo. Mamahalin mo pa ba yan? Ang silbi na lang ng mga yan, laman tiyan. Oo, ginawa ko ang lahat ng to para ipamukha sa iyo yung pagkakamali. At itong alaga mo ang magbabayad. Hinintay ko lang na dumating ka. Pwede naman nating paghatian. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nakita ni Billy na ang babaeng minahal niya at ang babaeng nang akit sa kanya ay parehong nagkaroon ng matatalas na pangil. Nangitim ang kanilang mga labi, humaba ang kanilang mga kuko, kumapal at naging matulis. Ang balat nilang malambot at makinis ay nagmistulang lumang katad, pakunat at kulubot. Ang mga buhok nila yumaba at naging buhaghag at magaspang. Nanlisik ang kanilang mga matang namumula na parang may dugo.
Tumayo si Billy, Rosana. Hindi mo makukuha si Billy. Bago nakakilo si Rosana ay mabilis na dinukot ni Nita ang kanyang puso sa harap mismo ni Billy. Nilamutak ng mga kuko ni Nita ang puso ni Rosana hanggang magkagutay-gutay, pero hindi niya ito kinain. Ibinato niya ito sa sahig at lalo pang dinurog ng kanyang mga paa. Nakita ni Billy na dugo ang iniluha ng nanlilisik na mga mata ni Nita. Pagkatapos, nilingon siya nito. Sa mga sandaling yon, parang biglang naglaho ang lahat ng epekto ng droga sa utak ni Billy. Malinaw na rumihistro sa utak niya ang lahat. Sa pananaw ni Billy, iniligtas siya ni Nita mula kay Rosana. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano papaniwalaan si Nita na ito ang tunay niyang minamahal. Nita, honey, patawarin mo ako. Dahil sa droga nawala ako sa sarili. Iniligtas mo ako kay Rosana. Nanaig ang pagmamahal mo sa akin. Maraming salamat. Akin ka, Billy. Hindi ka niya pwedeng agawin. Akin lang ang puso mo! Sa isang iglap, dinaklot ng matatalas na kuko ni Nita ang puso ni Billy. At habang nakatungay sa bangkay ng kaisa-isang lalaking kanyang minahal, kinain ni Nita ang puso ni Billy. Napakatagal na panahon nang hindi siya kumakain ng tao. Nagawa na niyang kontrolin ang sumpa ng pagkaaswang. Pero sa mga sandaling yon, hinangkin niya ng ganap ang puso ni Billy habang lumuluha ng dugo. Pagkatapos ng lahat, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa lumang bahay. Sinunog ni Nita ang bahay kasama ang kanyang sarili. Natupok silang lahat. Hindi ko na alam kung paano nagpasaling-salin ang pagmamay-ari ng lupang ito. Wow, galing ng kwento niyo, tanga. Pwedeng pang pelikula. Pero may isang problema lang tayo kung true story yan. Sabi niyo, pinatay ni Nita si Rosana at kinain niya si Billy bago siya nagpakamatay. So, kung patay na silang lahat, sinong nagkwento ng tungkol sa lahat ng yun? Si Billy. Tumayo si Tatang Sir Jupiter at humarap sa atin. Yung kulubot niyang balat ay nagbago, nabanat, pati ang kanyang pangangatawan ay naging makisig. Isang gwapong binata na ang kaharap ko. Pero warak ang kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Wala ang puso niya. Nakalawit ang kalamnan niya at dumadanak ang sariwang dugo. Basang-basa ng dugo ang kanyang t-shirt na puti. Para akong nag-freeze, Sir Jupiter. Siya namang pagtama ng unang sikat ng araw sa balkonahe. Biglang nawala si Tatang na naging si Billy. Para akong naalimpungatan, Sir Jupiter. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ba talaga yung naranasan ko. Nakatulog lang ba ako sa balkonahe at muling binangungot? Pagkatapos ay nagising ako sa sikat ng araw. O nakausap ko ba talaga ang multo ni Billy na nagpakita sa anyong matanda at nalusaw ang multo sa sinag ng araw? Totoo ba yung kwento tungkol sa mga aswang? Ang multo ba ni Billy at yung mga kaluluwa sa una kong bangungot ay pawang mga biktima ng aswang?
Hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag. Basta nung mga sandaling yun, pinagpawisan ako ng malamig. Lumatag ang napakagandang sea of clouds sa aking harapan pero hindi ko yun pansin. Agad kong tinawagan yung may-ari ng cottage. Ma'am, may caretaker ba kayo dito, kapitbahay na lalaki na William ang pangalan? Mga 87 years old na daw po siya. Wala kaming caretaker dyan. Wala kaming kilalang ganyan. Puti na ho yung buhok na hanggang balikat tsaka po naka-ponytail. Katamtaman lang ho yung pangangatawan. Wala kang kapitbahay dyan, lalaki man o babae, kahit na anong edad pa. Wala. Yung cottage ho sa kabila ng gubat. Nakita ko online na may paupahan din doon. Meron, pero hindi pa yun operational. Inaayos pa lang. Siguro pinalista lang agad nung may-ari yung address online. Ang gulo lalo ng isip ko, Sir Jupiter. Liban pa sa misteryo ni Tatang, ikinagulat kong hindi pa pala operational yung isang cottage. Kung ganoon, saan galing yung magandang babaeng nakita ko ng isang araw? At saan siya pupunta sa pagpasok niya ng gubat? Gising na gising ako nung nakita ko siya. Imposibleng panaginip din yun. Matindi na ang kabog ng dibdib ko noong mga sandaling yun. Ma'am, magpapasundo na ho ako rito. Huwag ho kayo mag-alala, babayaran ko pa rin yung kabuuan ng 1 week. Pero kailangan ko na hong umalis dito, ngayon na. Ay naku, wala yung sasakyan namin ngayon. Naupahan for today. Bukas ng umaga ka pa pwedeng sunduin. Hindi ho pwede bukas. Kailangan ko nang umalis ngayon. Kahit ho ibang service na lang, kahit magbayad ako ng mas mahal. Nangako ang may-ari ng cottage na ihahanap niya ako ng sundo, Sir Jupiter. Agad akong nag-empake at tinawagan ko si Yen. Ha? Bakit bigla kang uuwi? Diyan ko na ikukwento. Gusto ko lang na alam mong pabalik na ako dyan today. Ite-text ko na lang sa'yo kapag paalis na ako dito at kapag nasa airport na ako. Para matrack mo yung location ko. Napraning na ako, Sir Jupiter, kaya ginusto kong may makaalam sa bawat kilos ko anuman ang maganap sa akin. Bago magtanghali may dumating na kotseng pula. Agad kong ibinaba ang aking mga gamit mula sa cottage. Laking gulat ko nang umibis ang driver na babae. Siya yung nakita ko sa bungad ng gubat noong isang araw. Hi, I'm your driver for the day. Ihahatid ka raw sa airport? Hi. Parang nakita kita dito the other day. Doon sa may likuran, sa may gubat. Oo. May ipinahatid ka kasi sa akin na suppliers para dun sa inaayos na cottage sa kabila. Tapos medyo nag-walking muna ako. Nakakapagod din kasi ang lagi nakaupo sa kotse. Ganun pala. Ikaw daw si Kit? I'm Anna. Short for Rosana. Nag-freeze uli ako, Sir Jupiter. Yun yung pangalan sa kwento ni Tatang na hindi ko pa nga alam kung panaginip o multo. Kaakit-akit si Ana, parang katulad ng paglalarawan ni Tatang kay Rosana. Natakot ako sa kanya. Pero mas natakot ako na manatili pa sa lugar na yun hanggang magdilim. Iniisip ko na lang na hindi naman ako aabutin ng gabi sa piling niya. Hindi aabot ng 3 oras ang drive hanggang airport.
Siniguro kong ma-text kay Yen ang modelo at plate number ng kotse at ang oras ng pag-alis namin sa cottage. Ako na magkakarga nito mga gamit ko sa trunk. Gusto mo bang mag-stop over para sa lunch? Hindi na. Diretso na lang sa airport. May bottled water dyan tsaka burger. Pwedeng pantawid. Don't worry, complimentary yan. Salamat pero busog pa ako. Ayokong tumanggap ng pagkain o inumin, Sir Jupiter. Baka may pampatulog. Alam mo, may flights papuntang Manila hanggang past 11 ng gabi. Kung gusto mo, yun ang kunin mong flight para maipasyal kita sa city. Pwede tayong mag-food trip, tsaka mag-nightlife. Salamat pero kailangan ko na makauwi agad eh. Saka nag-book na rin ako ng flight online. Doon pa lang sa cottage. Parang pinagpapawisan ka. Sorry, naka-maximum na tong aircon. Wala nang ilalamig pa to. Are you okay? Parang namumutla ka. Are you sure hindi ka gutom? Hindi, okay lang ako. Alumpihit ako sa buong trip namin, Sir Jupiter. Kung dati ay enjoy na enjoy akong makipag-usap sa magandang babae, noong mga oras na yon ay mas takot ako sa ganda niya. Para bang yun mismo ang gagamitin niya para siluin ako. Napakatagal ng drive na yun para sa akin. Pag-ibis ko sa airport, lalo pa akong kinilabutan sa paalam niya sa akin. See you again, Kit. Ayoko na siyang makita kahit kailan, Sir Jupiter, at hindi lang siya. Pagkatapos nung nangyari sa akin doon sa cottage, nawalan na ako ng gana na makapagkilala sa mga magagandang babae. Kinakabahan na ako kapag may babaeng nagpapakita o nagpapahaging ng interes sa akin. Pakiramdam ko, aaswangin ako. Ang ikinuwento ko lang kay Yen ay yung tungkol kay Tatang. Wala akong binanggit tungkol kay Ana. Pero nangako ako sa aking sarili na hindi na ako magtataksil kay Yen kahit kailan. Palaisipan pa rin sa akin ang lahat ng nangyari. May kaugnayan ba si Ana kay Tatang at sa kwento niya? Pero totoong tao si Ana. Totoo rin ba si Tatang? Kung ano man yun, hindi na mabura sa isip ko ang hitsura ni Tatang at kung paano siya nagbago at naging si Billy na warak ang dibdib. Naging para siyang yung baboy na nakita ko sa gubat. Maraming salamat sa pagbibigay daan sa sulat ko, Sir Jupiter. Isa pa rin akong horror fan ng inyong programa. Pero sana talaga isang masamang panaginip lang ang lahat ng naranasan ko. Yun na lang ang pilit kong iniisip. At ngayon naman, narito na ang ating Christmas shoutout portion. Shoutout kay Nigel Brabante, J.E. Jacinto, Lay, China Saavedra, Juve Sige, Bevi Jury, Ruthie, Greg Rihuso, Maria Jeneline Infante at kay Maylene Apasionado. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang komento mula kay Maylene Apasionado at kay Lance. Sabi ni Elaine, umaga ko na napakinggan ang kwentong ito. Nagugulat kasi ako pag sa gabi ko ito pinapakinggan. Habang ako ay nananahi, eto ang paborito kong pakinggan. Halos ito na ang routine ko araw-araw kapag ako ay nananahi. God bless Sitio Bangungot.
Sabi naman ni Leylance, ang ganda ng mga kwento. Matagal na akong nakikinig sa channel na to. Sa Pinas pa, bago ako nag-OFW. Talagang pinapakinggan ko na ang mga stories nyo. More power and stories po. God bless. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Bumabati ng Merry Christmas at nagpapasalamat.